Pakinggan ngayon ang buong audiobook ng Aklat ng Filipos, isang liham na isinulat ni Apostol Pablo na puno ng mga aral tungkol sa kagalakan, pananampalataya, kababaang loob at pagtitiyaga kahit sa mga mahihirap na panahon. Naway mangyaring mahipo ng mensaheng ito ang iyong puso at palakasin ang iyong paglalakad kasama ang Diyos. I-click ang play at magpakalunod sa salita. Kabanata 1. Si Pablo at si Timoteo, mga alagad ni Kristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos, pati na rin sa mga obispo at mga diakono. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Aking pinasasalamatan ng aking Diyos sa bawat pag-alala ko sa inyo na may lahat ng aking panalangin na ipinapanalangin ko kayo sa lahat ng kasiyahan ko dahil sa inyong pakikibahagi sa Ebanghelyo mula sa unang araw hanggang ngayon. Nalalaman ko na ang bagay na ito ay magsisidulot ng ganap na katuparan. Dahil ang nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Para sa akin, tama na isipin ko ito tungkol sa inyo na lahat sapagkat kayo ay mga kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga tanikala at sa pagtatanggol at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sapagkat saksi ako sa Diyos na may malalim na pagmamahal ko sa inyo ng lahat ng mga ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ito ang aking dalangin na ang inyong pag-ibig ay magsilbing higit na sagana sa kaalaman at sa lahat ng karunungan upang kayo'y makapagmatuwid ng mga bagay na mahalaga, upang kayo'y maging tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na puno ng bunga ng katuwiran na sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Ngayon ay nais kong maalaman ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay naging dahilan upang magtagumpay ang Ebanghelyo. Sa gayon ang aking mga tanikala ay naging kilala sa buong palasyo ng hari at sa lahat ng iba pang mga tao dahil kay Kristo. At karamihan sa mga kapatid sa Panginoon nang makita ang aking mga tanikala ay naging mas matapang na mangaral ng salitang walang takot. Ang ilan ay nangaral ng Kristo sa makatarungan at malugod na layunin, ngunit ang iba'y sa hindi mabuting layunin at magkasalungat. Ang mga ito'y nangangaral ng Kristo mula sa pag-aalinlangan, hindi tapat, na naglalayon ng magkasalungat na layunin sa aking mga tanikala. Ngunit ang iba mula sa pag-ibig ay nangaral ng Kristo na nalalaman nila na ako'y inilagay dito sa pagtatanggol ng Ebanghelyo. Ano nga, maligayang malay ako kahit na sa bawat paraan, maging sa pamamagitan ng kasinungalingan o ng katotohanan, si Kristo ay ipinapangaral at dito ako'y nagagalak. Oo, at magagalak ako, sapagkat nalalaman ko na sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at ng tulong ng Espiritu ni Hesukristo, ito ay magiging daan ng kaligtasan sa akin. Ayon sa aking matinding pagnanais at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan. Gaya ng palagi, si Kristo ay maluluwalhati sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o ng kamatayan. Sapagkat sa aking buhay ay si Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ngayon kung ako'y mabubuhay sa laman, ito ay magiging bunga ng aking paggawa at hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Ako'y pinipilit sa pagitan ng dalawa na may pagnanasa, na makalaya at makasama si Kristo sapagkat ito ay lalong mabuti. Ngunit mas kinakailangan para sa inyo na ako'y manatili sa laman. At tiyak na naniniwala ako na ako'y mananatili at magpapatuloy sa lahat ng inyong pagsulong at kagalakan sa pananampalataya, upang ang inyong kaluwalhatian ay sumagana kay Kristo Jesus sa aking muling pagdating sa inyo. Tanging ito lamang ang
inyong pag-uugali na kayo'y magsisilbing isang kaligtasan, gaya ng nararapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang ako'y makarinig tungkol sa inyo, na kayo'y nagsisilbing matatag sa isang di mabaliw na espiritu, na nagsisigawan sa iisang diwa na magtagumpay sa pananampalataya ng Ebanghelyo at hindi natatakot sa anumang mga kaaway. Ito'y isang tanda sa kanila ng kanilang kapahamakan, ngunit sa inyo ng kaligtasan, at ito'y mula sa Diyos, sapagkat sa inyo ay ipinagkaloob hindi lamang ang maniwala kay Kristo, kundi pati na rin ang magdusa dahil sa Kanya, na may parehong pakikibaka na nakita ninyo sa akin at ngayon ay naririnig ninyo tungkol sa akin. Kabanata 2. Kaya na nga, kung mayroong anumang pagtatagpo kay Kristo, kung mayroong anumang kaligayahan sa pag-ibig, kung mayroong anumang pagkakaroon ng Espiritu, kung mayroong anumang malasakit at awa, ay ganap na maging maligaya at matugunan ang aking kasiyahan sa pagiging may iisang pag-iisip, pagkakaroon ng pag-ibig na nagkakaisa ng diwa, na may isang layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay ayon sa pag-aalipusta o pagiging mayabang, kundi sa pagpapakumbaba ay ituring ang isa't isa na higit na mataas kaysa sa inyong sarili. Huwag ninyong tignan ang inyong kapakinabangan, kundi ang kapakinabangan ng iba. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din, na bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos, hindi niya inisip na ang pagiging kapantay ng Diyos ay isang bagay na dapat panghawakan, kundi nagbaba siya sa kanyang sarili, na kinuha ang anyo ng isang alipin na naging tulad ng tao, at nang siya'y matagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakumbaba sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kaya't ang Diyos ay siya ring nagtaas sa kanya at binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay lumuhod, sa mga nasa langit at mga nasa lupa at mga nasa ilalim ng lupa, at bawat dila ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal, kung paanong inyong laging sinunod ako, hindi lamang sa aking presensya, kundi lalo na ngayon sa aking kawalan, ay magpatuloy kayo sa paggawa ng inyong kaligtasan ng may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang magnais at gumawa ayon sa kanyang mabuting kalayaan. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang mga usap-usap at pag-aalipusta, upang kayo'y maging walang kapintasan at walang dungis, mga anak ng Diyos na walang kamalian, sa gitna ng isang salbahe at masamang lahi, na sa gitna nila ay kayo'y naging ilaw sa sanlibutan. Hawak-hawak ang salita ng buhay upang magmapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ko tinakasan ng walang kabuluhan, ni hindi ko tinakasan ng walang kabuluhan. Ngunit kung ako man ay ilalagay bilang handog na iniaalay sa sakripisyo at paglilingkod sa inyong pananampalataya, ako'y nagagalak at ako'y nakikigalak sa inyong lahat. Gayon din naman kayo, magalak at magalak kayo sa akin. Inaasahan ko sa Panginoon na si Timoteo'y ipadala ko sa inyo sa lalong madaling panahon, upang ako'y magalak at makabalita sa inyong kalagayan, sapagkat walang ibang katulad ni Timoteo na magmamalasakit sa inyong kalagayan. Sapagkat ang lahat ay nagsisihanap ng kanilang sariling kapakinabangan, hindi ang mga bagay ni Kristo Jesus. Ngunit alam ninyo ang kanyang mga subok na katangian, na siya ay nagsilbi sa akin sa Ebanghelyo tulad ng isang anak sa kanyang ama. Kaya't inaasahan ko na ipadala ko siya sa lalong madaling panahon, kapag nakatiyak ako ng mga bagay tungkol sa aking sarili. Ngunit ako'y naniniwala sa Panginoon na ako'y darating din sa lalong madaling panahon. Ngunit ako'y itinuring na kailangan ko ring ipadala si Epafrodito, ang aking kapwa manggagawa at kasama sa pagpapadala, na inyong sugo at lingkod ko sa aking pangangailangan, sapagkat siya'y labis na nag-alala tungkol sa inyong lahat at naging
lubos na malungkot, sapagkat narinig niyang kayo'y nag-alala tungkol sa kanya. Talaga namang siya'y nagkasakit at malapit nang mamatay, ngunit ang Diyos ay maawain sa kanya, at hindi lamang sa kanya kundi sa akin din, upang hindi ako malubos na malumbay. Kaya't ipapadala ko siya sa inyo ng mabilis, upang kayo'y magalak na makita siya muli, at upang ako'y matigil na mag-alala. Kaya't tanggapin ninyo siya sa Panginoon ng may buong kagalakan, at magpugay kayo sa mga tulad niya. Sapagkat siya'y nagbanta sa kanyang buhay upang maglingkod sa akin sa mga bagay na kulang sa inyong paglilingkod sa akin. Kabanata 3, pagkatapos ng mga bagay na ito, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Muling isusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito, at ito'y hindi nakasasama sa inyo, kundi ito'y kapaki-pakinabang sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa mga manggagawa ng kasamaan, mag-ingat kayo sa mga magpapaikot ng katawan, sapagkat tayo ay mga tunay na iniiwasan ng katawan kay Kristo Jesus na nagmamalaki sa Espiritu ng Diyos at hindi sa tiwala sa laman. Bagamat ako ay may tiwala sa laman, kung may ibang tao na naglalagay ng kanilang tiwala sa laman, ako'y higit pa. Ako ay tuli sa 8 araw. Ako'y mula sa lipi ni Israel, mula sa angkan ni Benjamin, isang Hebreo sa mga Hebreo. Ayon sa kautusan, isang Pariseo. Ayon sa pagsisikap, isang nag-uusig ng iglesia. Ayon sa katuwiran ng kautusan, ako'y walang kapintasan. Ngunit ang mga bagay na sa aking palagay ay pakinabang, ay isinumpa ko bilang kalugihan dahil kay Kristo. Oo, tunay na itinuring kong kalugihan ang lahat ng bagay, alang-alang sa kaalaman ng aking Panginoong Hesukristo, na aking Panginoon, na sa Kanya ay pinabayaan ko ang lahat ng bagay at itinuring ko silang kalugihan upang makamtan ko si Kristo at upang masumpungan ko sa Kanya, hindi na ayon sa aking katuwiran, na ayon sa kautusan, kundi ayon sa katuwiran na mula sa pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran na mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli at ang pakikisama sa kanyang mga pagdurusa na ako'y maging kawangis niya sa kamatayan upang sa anuman ang paraan makarating ako sa pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Hindi ko sinasabing ako'y nakarating na sa layunin o ako'y ganap na, kundi ako'y sumusunod ng matindi upang ako'y makamtan, sapagkat ako'y tinawag ni Kristo Jesus upang makamtan ito. Mga kapatid, hindi ko pa itinuturing ang aking sarili na nakamtan, kundi isang bagay na ginagawa ko. Nililimutan ko ang mga bagay na nasa likuran at itinutok ang aking mga mata sa mga bagay na nasa harapan at tumatakbo ako patungo sa layunin para sa gantimpala ng mataas na pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya't ang mga matatandang kalalakihan na may matuwid na pag-iisip ay mag-isip ng ganito. At kung may ibang bagay na hindi kayo nagkakasunduan, ito'y ipaliliwanag ng Diyos sa inyo. Gayunman, ayon sa narating natin, magpatuloy tayo sa gayunding landas. Mag-ingat kayo mga kapatid at sumunod sa aking halimbawa at tingnan ang mga nagsisilakad ayon sa halimbawa na inyong nakita sa amin. Sapagkat maraming nagsisilakad na madalas ko nang ipaliwanag at ngayon ay nilulungkot kong sabihin na sila'y mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang wakas ay kapahamakan, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan at ang kanilang kaluwalhatian ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na makamundo. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula sa kinaroroonan din natin ang hinihintay ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na magbabago ng ating mabababang katawan upang ito'y maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan, ayon sa kapangyarihan na siya ring magpapasuko sa lahat ng bagay sa kanyang sarili.
Kaya't mga minamahal at mga kaibigan ko na aking kaligayahan at aking putong, ganito kayo magpatuloy sa Panginoon, mga minamahal. Ipinapaalaala ko kay Euodia at kay Syntyche na magkaisa sa Panginoon. At ikaw na tapat na kasama, tutulungan mo sila na ang mga babae na nagpakikibaka sa Ebanghelyo kasama ko at si Clemente at ang iba pang mga manggagawa na ang mga pangalan ay nasa aklat ng buhay. Magalak kayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Muli kong sasabihin, magalak. Ang inyong kababaang loob ay ipahayag sa lahat ng tao. Ang Panginoon ay malapit. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na siyang magpapalampas ng lahat ng pagkaunawa ay mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagkatapos mga kapatid, anuman ang mga bagay na totoo, anuman ang marangal, anuman ang matuwid, anuman ang malinis, anuman ang kaibig-ibig, anuman ang maiging ulitin, kung may anumang kabutihan at kung may anumang papuri, isaisip ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin ay isagawa ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sumasa inyo. Magalak ako sa Panginoon na inyong ikinaligaya sapagkat naaalala ko na kayo'y nagbigay ng tulong sa aking pangangailangan. Bagamat nagkaroon ako ng kakulangan, kayo ay naging bahagi sa akin sa pagpapahayag ng inyong malasakit. Hindi ko sinasabi ito dahil sa aking pangangailangan, sapagkat natutunan ko nang magkasya sa anumang kalagayan ako'y naroroon. Alam ko kung paano mamuhay sa yaman at kung paano mamuhay sa kahirapan. Natutunan kong maging masaya sa lahat ng mga kalagayan at magtitiis, maghapo at magtangkilik sa kasiyahan. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Gayunpaman, kayo ay gumawa ng mabuti sa pagbigay ng tulong sa aking pangangailangan. Alam ninyo rin, mga Filipos, na sa simula ng aking pagpapahayag ng Ebanghelyo, nang ako'y magtulungan sa mga iglesia, ay walang ibang iglesia na nakibahagi sa akin sa bagay na ito maliban sa inyo lamang. Sapagkat noong ako'y nasa Tesalonica, kayo ay nagbigay sa akin ng tulong, hindi lamang isang beses, kundi ng 2 beses. Hindi ko sinasabi ito dahil sa pagnanais ko ng mga kaloob, kundi ang aking layunin ay upang magkalaman kayo ng saganang bunga na magmumula sa inyong mga kaloob. Ngayon, mayroon akong lahat ng mga bagay at sobra pa, ako'y puno na, sapagkat natanggap ko mula kay Epafrodito ang mga bagay na ipinadala ninyo, na isang mabangong amoy, isang handog na kaaya-aya sa Diyos, at ang aking Diyos ay magsusustento ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa Diyos at Ama ay kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus. Ang mga kasama ko sa aking mga kapwa manggagawa ay nagbati rin sa inyo. Lahat ng mga banal ay nagbati sa inyo, lalong-lalo na yaong mga mula sa bahay ni Cesar. Ang biyaya ng ating Panginoon Hesukristo ay suma sa inyong espiritu.